Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa episode 7 ng Salamat PBBM Podcast Season 2 na po tayo. Siyempre, dalawa lang muna kami ngayon kasi iniwan kami ni Palere. Si Sir Yaya nagbabalik kasi bago po yung studio namin, andito na po si Sir Yaya. Sasamahan na po tayo sa loob po ng 1 oras at kalahati. Sir, bati na muna kayo. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. Na-miss ko itong ating grupo, no? Dahil 3 beses ata akong wala. Apat. Hindi, 3 lang. Isang beses na, 4 ba? Apat na online. Pero online naman. Oo. Hindi, yung isa absent talaga. Tapos 3 online ata. So, anyway, pakishare po ang aming podcast para mas marami pong makapanood ng aming pag-uusapan ngayon. Medyo maganda ang mga topics ngayon, no? Starting with yung pagde-declare ni VP Sara Duterte ng kanyang kandidatura para sa 2028. Pasensya na po kayo kung baka minsan uubo-ubo kami ni Ka-Coffee dahil pareho po kami may trangkaso, no? Kaya lang hindi po talaga namin ugali yung nag-a-absent. Kaya kahit medyo masama pakiramdam namin pareho, nandito pa rin kami para makapagbigay ng balita sa inyo tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating politika, sa mga accomplishments sa ating Pangulo. Si Palerista, nagkataong meron pong assignment abroad, no? At makikita naman natin siya next week at tiyak magkikwento sa atin ng mga magandang nakita niya sa abroad. Kung nanonood kayo si Palera, i-share mo muna. I-share mo muna yung video namin, no? At yung mga nakikinig po sa atin, malinaw po ba yung ating audio? I-comment lang po dyan ng yes kung maganda po yung ating audio. At kumusta po? Ano sa tingin ninyo sa bago naming studio? Naninibago ko ba, sir? Medyo, pero maganda dating sa akin itong ating bagong studio, no? Sige, comment nyo lang dyan sa ating comment section. Sige, move on na agad tayo sa first topic. Si Sara Duterte, tatakbo na daw siya sa pagka-presidente. Oo nga. Sa 2028, nako po, ang kapal na mukha. Sabi nga yung tambay sa Netherlands at nagwaldas ng pera sa DepEd, nangangarap maging presidente. Anong take mo dyan, sir? Ngayon lang ako nakakita na national official na wala namang ginagawa, no? Pero lakas ng loob mag-declare ng kandidatura niya, no? More than 2 years pa bago magkaroon ng eleksyon. Napakaaga, no? Sa akin, immediately, dalawa ang nakikita kong dahilan kung bakit. Unang-una, para ito ang gamitin niyang dahilan sa nalalapit na impeachment case laban sa kanya, no? Para meron siyang masabi sa taong bayan, no? Especially sa kanyang mga supporters, na ito ay political persecution lamang, no? At walang basihan ang impeachment complaints laban sa kanya na sinusulong ng at least 3 grupo, no? So kumbaga may justification na siya. Kasi natakbo ko meron na siyang forthcoming justification pag tinakel na sa Justice Committee ang 3 impeachment complaint laban sa kanya. Pangalawa, nakikita ko rin na gusto niya makita kung sino yung mga posible niyang maging supporters or kaalyado, no, para sa 2028. No? This early gusto niya na malaman, no? Dahil ito ay sa tingin ko it's a subtle reminder na siya ang sa ngayon pinakamalakas na kandidato para sa pagkapangulo at gusto niya malaman kung sino ang kakampi sa kanya sa 2028. Kaya ngayon pa lang dinidivide niya na kumbaga yung house. Dinidivide niya na yung mga supporters and non-supporters para malaman niya ang magiging kalagayan niya sa 2028. Malaking challenge din sa mga mambabatas natin kasi syempre di man mawawala yung mga political butterflies, di ba? Malaking challenge kasi marami tayong congressman na based sa Visayas and Mindanao. At ang pinapalabas nila, no? Ang minamain condition nila ay napakalakas ni Sara sa Visayas at Mindanao. At kung ikaw nga naman ay congressman o politiko sa Visayas, Mindanao, magdadalawang isip ka talaga, no? Kung susuportahan mo impeachment o hindi. Dahil posibleng maging batayan ito kung ikaw ay boboto ng mga taga Visayas at Mindanao, kung assuming totoo yung sinasabi nilang napakalakas ni Sara sa Visayas at Mindanao. Kaya yung dapat yung mga kababayan natin, ihanda nyo na yung sarili nyo kasi makikita nyo na dyan yung mga balingbing Magsisimula na yan, maglilipatan Siyempre, ang iniisip din naman ng iba, baka pag naging presidente na yan, kasi malakas daw ang chance mananalo, baka gantihan kami yan So medyo babait ng bahagya, etc. Tapos, ito namang vice president kasi napag-uusapan din, sino yung kanya magiging running mate? Narinig ko kanina si Robin Padilla, Amy Marcos daw yung matibay na running mate. So babae sa babae at mukhang makakalaban din, babae sa babae din. Kaya may post ka ako matutuloy na kaya yung team itim? Bakit team itim? Yung team itim, yung kanilang
base yan sa kanilang ads noong 2025 midterm elections, no, kung sinasabi nila yung mga kalaban daw ng mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos, itong alyansa ay mga kadiliman, no, mga dahil madilim daw ang ating kinabukasan sa kapag ang mga alyansa candidates ang nanalo, no, timitim, pero sa tingin ko sila lang ang merong maitim na budhi, kaya itim ang ginagamit nila. Pero feeling ko, sir, si Amy Marcos talaga magiging matibay na tandem. Posible. Kasi siyempre susubukan nila makuha yung supporters ng mga Marcoses pa rin dyan. Kasi hindi naman lahat ng loyalista ay ayaw kay Amy Marcos. Mangilan-ngilan sa kanila ay sinusuportahan pa rin Para siya. mas kahit pa paano magkaroon sila ng bentahe, kailangan nila ng boto sa North, kailangan nila ng boto sa Luzon. And manang Amy Marcos can deliver that. Assuming, no, gusto pa rin siya ng mga Marcos loyalists and supporters, no. Pero I doubt na. Si Chavez, parang umiingay din si Chavez Singson na gusto niya maging vice Oo, president. ilang beses ko na nakikita may mga lumalabas na mga social media posts na kapag nanalo daw siya bilang Vice President ni Sara Duterte, ipapakulong niya na daw mga kurap kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa akin, more than, ano lang yun, wishful thinking lang yun. Hindi mangyayaring manalo si Chavez. Hindi nga makapanalo o makalusot sa 12 senators, kaya nga hindi na tumakbo yan. Nag-cancel na, nag-back out na lang yan. Oo. Pero malamang sa malamang yan, magpupondo yan. Gagamitin niya lahat ng resources para may panalo si Sara. Totoo yan, kasi kapag nagpatuloy na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay kakampi pa rin ang mananalo sa 2028, talagang may kalalagyan talaga itong mga tiwaling government officials, no, na nagsamantala sa kaban ng bayan. Assuming, sir, kung halimbawa si Sara Duterte presidente at vice presidente niya si Amy Marcos, sa tingin mo sino yung matindi o yung kayang tapatan itong tandem na to? Sa totoo lang, too early pa, no? Di pa natin masabi, pero tingin ko kailangan nga talaga mag-combine ang forces ng yellow, pink at ang red, no? Red. Para talagang easily they can beat Sara Duterte. Kasi kung hindi sila magko-combine, medyo magiging uphill yung battle. Magiging mabigat. Pero kapag nag-combine ang Marcos loyalists and supporters and yellow, pink supporters, walang kapanapanalo itong mga Duterte. No, sa election ng 2028. Kaya mahalaga na lahat kaya nga meron akong pinupush ngayon anyone but Sara na page. No. Dahil talagang kailangan talaga hindi manalo ang mga Duterte, dahil kapag bumalik tayo sa regime ng mga Duterte, babalik na naman dyan sigurado ang mga EJKs, mga sigurado. POGOs at yung impunity, no? At yung corruption at yung mga walang kapararakang paglabag sa mga batas natin, ano. Ang masaklap niyan, gagantihan kay Presidente Marcos. Totoo yan. Kahit walang kasong gustong maisasampan niya kay PBBM, gagawa ng paraan niya para makulong. Oo, totoo yan. Kasi pinahirapan na, sa feeling nila, pinahirapan sila Ginipit sila ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit totoo namang merong basihan na panagutin ang mga Duterte, no? Pero definitely, gagamitin nila yan para makaganti. Ang nakikita ko naman doon sa video ni Sara Duterte, panay apologize siya Nagsasorry siya, paumanhin dahil sinuportahan ko si Marcos, paumanhin dahil mataas ang presyo ng bilihin. Hindi ba, vice presidente ka, trabaho mo rin yun Oo. You're part of the government So, ibig sabihin, contributor ka din doon. Kung mataas yung presyo ng bilihin, kung mataas ang krimen, may korupsyon, party ka din. Kasi party ka ng gobyerno. Saka napaka-presumptuous naman ni Sara Duterte para sabihin siya ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Correct. Considering mas malaki ang support base ng Marcos loyalists and supporters, no. Hindi totoo 'yan, no. In fact, kaya siya nanalo bilang vice presidente dahil sa boto ng mga Marcos loyalists and supporters. Kasama na yung pagkapanalo ni Digong noong 2016, no. Kung hindi sila sinuporta ng Marcos supporters, no, hindi mananalong presidente ng kanyang ama, at lalong hindi rin siya mananalo bilang vice presidente noong 2022. May makapal talaga yung mukha Ganun talaga, no? Napakakapal na mukha talaga. Dinadaanan lang talaga sa kapal na mukha, no? Unang-una, yung impeachment case niya nga noong 2025, hindi niya talaga sinagot Correct. No? Correct. Samantalang meron talagang grounds para impeach siya noong 2025, no? Nadaan sa technicality na yun nga, sa kasawiang palad na dinesisyon na ng Supreme Court na technically hindi dapat siya unconstitutional yung sinampang kaso laban sa kanya. Pero gaya din ng sinabi ng Supreme Court, hindi nila didesisyonan yung kaso ng impeachment noong 2025 base sa merito. Correct. Kaya lahat ng grounds ng impeachment noong 2025 ay valid pa ngayong
impeachment complaint ni Sara Duterte ngayong 2026. Kasi technicalities lang naman yung hinusgahan ng Technicalities Korte Suprema yun. doon. Dapat niya explain yun, no? Sino ba tong Mary Grace Piatos? Itong Magellan McDonald's, itong Piato, si Kokoy Villamin. Kokoy Villamin, itong napakagrabe yung mga pangalan, no? Puro chichirya ang ginamit. Si Xiaomi. Chichirya, cellphone, supermarket, yung mga binibili sa lahat ng klase ng pangalan na hindi mo talaga sasabihin totoong tao ginamit nila. Kanina sir, pinag-uusapan natin na pinakamataas na contender, pinakamalakas as of the moment, no, si Sara Duterte. Ano sa tingin mo yung mga factor na magpapahina sa kanya? Siyempre, number one dyan yung impeachment, di ba? Kasi iba sigurado mananalo si Sara Duterte. Pero hindi nila fina-factor in yung impeachment trial na I think aakyat ng Senado yan, definitely magkakaroon ng hearing. Tingin mo malaking factor yan? Eto muna, tama ka kanina sa sinabi mo no, na merong mga congressmen na pumirma noong 2025 na hindi napipirma ngayon 2026. Una-una, dapat natin bantayan yung mga congressmen na yan. Dapat natin singilin yan kapag hindi na sila pumirma ngayong Correct. 2026. No? Dahil ang pagpirma sa impeachment, yan ang kagustuhan ng taong bayan. Exactly. Dahil gusto ng taong bayan na sumagot si BP Sara sa lahat ng mga anomalya na kinakarga sa kanya, sa kanyang impeachment complaint. Ngayon, assuming hindi masyadong marami ang pipirma, palagay ko naman papasok pa rin sa requirements ng judicial committee, ano ba yan? Justice Committee. Papasok pa rin sa Justice Committee na makakuha silang tamang bilang para may akyat sa plenary. Ako naniniwala din Naniniwala ako dyan. At darating yan, kapag niakyat sa plenary yan, palagay ko naman makakakuha pa rin ng majority para may akyat sa Senado ang impeachment ni BP Sara. Pagdating sa Senado, na yung mga lalabas na mga ebidensya, mga testimonya, no, documentary evidence at testimonial evidence, palagay ko maraming madidiscover ang taong bayan na totoo ang mga aligasyon sa kanya. Lalo na yung mga bank accounts. Lalo na yung bank accounts. Kapag lumabas yung bank accounts na talagang may 2 billion sa bangko ang mag-amang Sara Duterte at Digong na matagal lang sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes, palagay ko wala silang maidadahilan kung saan galing yan. Correct. Kundi sa korupsyon. Sana magising yung taong bayan. At kapag nakita ng tao ng bayan yan, doon medyo hihina ang lakas na sinasabi ni Sara Duterte. Maganda ma-convict. Kasi kung mako-convict yan, wala na siya kapag chance na-convict, tapos ang boxing, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028. No? Babalik sa plan B yan. Basti Duterte tsaka Robin Padilla. Yeah. Yun nga, isa din sa sinusulong nila yon. Or, pag nakikita nilang dihado sila, no, kapag lumabas na yung mga ebidensya na yan, or bago pa palabas yung mga ebidensya na yan, mag-resign na si BP Sara, no, matitigil ang impeachment. At pwede pa siyang tumakbo sa 2028. So yan yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ako may maduming balak si Sara Duterte sa pag-a-announce siya ng napakaaga. Kasi kung titingnan mo yung mga politiko, ayaw na nila na nangunguna sa survey. Syempre, kasi babanatan ka magiging open ka for anything Pero may plano talaga yan Naniniwala ko, hindi lang malinaw pa ngayon, pero definitely may plano yan. May maduming plano yan si Sara Duterte kung bakit nag-announce siya. Yun. At sa nakikita ko ngayon, yun nga, pinakamalaking plano is gamiting politika ang impeachment imbis na usaping ebidensya. Gamitin ang usapin sa 2028 national elections imbis na impeachment. Correct. So, Correct. Yun ang nais ng estratehiya nila na ginawa na yan. May justification. Sige, basa muna tayo ng comment. Sige, baka may mga opinion po kayo, ilagay nyo dyan sa comment section, no? At babasahin po natin yan. Sabi ni Rosemary Lianda Salem, di ba sabi nga ni Digong, malaki ang utang na loob niya kay Amy Marcos sa mga loyalist. Kaya nanalo si Digong nyo, mga DDSHIT. Kapal hindi na nahiya. Yan talaga. Kapal na mukha Sige. Sabi ni Bush Elizabeth, no? Di nga kaya ng VP nila sumagot sa mga press con. Paano na lang pag sa international? Correct. Paano sasagot sa international media si I don't want to answer that question. Next. I don't want to answer that question. Next. I don't want to answer that question. Okay, last question please. Wala naman sinagot. I invoke my rights against self-incrimination. Nakita niyo ba yung press ko na ganun? Lahat ayaw niya sagutin hanggang sa all. Okay, last question. Kahit yung pati last question ayaw na rin sagutin. Kahit yung announcement niya kanina, hindi man lang kinabisado, di ba? Kahit yung last line lang Wala. Wala talaga, walang maasahan dito kay Sara.
paano magkakaroon ng kumpiyansa ang international community, ang Correct. business community kung ganyan ang magiging pangulo natin? And isa pa, sirang-sira ang Duterte administration sa international community dahil sa kaso ng AJK, Totoo. sa human rights violation. So babalik na naman yung imahe na yan. At hindi natin nakikita na by 2028 ay mariresolve na itong kaso sa ICC. Correct. Di ba? So, anong mangyayari sa atin nun? No? Balik na naman tayo from square one. Correct. Sige, basa pa tayo, Lex. Carlo Borromeo, dapat matuloy ang impeachment ni Sara. Sigurado po yan, tutuloy po yan. Ako si Young, si Yayam Sir Coffee, bakit wala si Palerista? Nasa ibang bansa si Paler. May official duty si Paler kaya hindi nakasama sa Next atin. week, magbabali tayo ng kanyang mga escapades. Kung saan nagpunta si Paler. Nag-enjoy si Paler eh. Mahirap naman nabalain eh. Sige, move on tayo sa ating next topic. Ito, usapin po sa International Criminal Court dahil pinangalanan na po ng Office of the Prosecutor sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo at si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II bilang mga co-perpetrators sa investigasyon po ng EJK kaugnay po sa drug war ni Pangulong Duterte. Ito, malaking usapin din ito eh. Malaking usapin nga yan. Ultimong mga yellow-pink, no? Nagtatalo sila tungkol dyan. No? Narinig mo ba yung sinabi ni Senator Bam Aquino at ang galit na response ni Senator Sonny Trillanes, no? Sabi kasi ni Bam Aquino, dapat dito daw ititry ang mga co-perpetrators ng EJK. Sabi naman ni Sonny Trillanes, mali. No? Hindi dapat doon sa ICC sa Den Haag o sa The Hague itry itong mga to. And I agree with Senator Sonny Trillanes. Bakit dapat magkaiba yung trato kay Digong at sa mga co-perpetrators niya? Di ba dapat pareho lang? Pareho lang. So, parehas lang, may common plan nga, ika nga eh. Correct. So, dapat sabay-sabay silang tinatry doon at dapat nga ma-issuehan na yan ng warrant of arrest lahat na yan, no? Para sabay-sabay na itry doon at para malaman natin kung talagang may katotohanan ang inaakusa sa kanila ng mga pamilya ng biktima ng EJ case. Correct. Kasama rin po sa tinukoy ng ICC si Vicente Danao, dati pong Davao City Police Chief at NCRPO, no? Yumaong si Camilo Casculan, dating PNP Operations at NCRPO Chief, si Oscar Albayalde, dating PNP Chief, si Dante Giran, dating NBI Director, at si Isidro La Peña, dating PDEA Chief. Ang tingin ko naman dito, kasi may mga background sa militarya mga yan eh, hindi magsisisuko yan. Oo, palagay ko. Hindi magpapakita yung mga yan. Palagay ko kanya-kanyang tago din yan, katulad ng ginawa ni Senator Bato de la Rosa na wala pang warrant of arrest na nilalabas ay nagtatago na. No? Kasi alam mo, mga retirado na yung karamihan yan, di ba? 60 plus na, senior na 60 yan. plus yan. Kapag naaresto yan at madala sa ICC. Den Haag sa Amsterdam, no? Baka ano na yan, yun na yung pinaka huling time na makikita yan ng mga yan dahil sa napakatagal lang bistahan nito. Kung di ako nagkakamali, ang average na trial ng mga kaso sa ICC ay 8 years, no? So talagang yung kumbaga yung final episode ng kanilang buhay ay gugugulin na nila sa kulungan at I think ko ayaw nilang mangyari yon. Ang malaking tanong Takot dyan, silang mangyari yon. paano si Bongo? Kasi di ba potentially tatakbo din daw yan kung hindi presidente o vice-presidente. Doon kailangan mag-isip ng mabuti si Senator Bongo. Kaya nga siguro lumalabas yung istorya na posibleng kumampi sa administrasyon si Senator Bongo. May lumabas naman ganyan, no? Ito nga nakaraan lang. Ay dahil pinoprotektahan niya yung kanyang sarili at para hindi siya may padala sa ICC, assuming lumabas ang kanilang mga warrant of arrest at siya ay aresto yun ng Philippine government. So may mga usapang ganon. So matinding palaisipan yan para kay Senator Bongo. Ngayon kung magtatago naman siya, gagaya siya kay Senator Bato, medyo masisira din ang kanyang kredibilidad. Correct. At gaano katagal magtatago? Considering na kapag nung labas yung warrant of arrest na yan at habang binibista yung kaso ni Digong sa ICC, matagal yan. So ibig sabihin, ilang taong ka magtatago at di magpapakita. So yan ang matinding palaisipan na kanilang kinaharap ngayon. At kung magtago na yan, let's say si Bongo at si Bato magtago, hindi sila makakatayo as senator judges sa impeachment. Hindi so, sila mas malaki yung chance, di ba? Correct. At di sila talaga makakapagtrabaho, no? Mawawala sila sa sirkulasyon, mawawala sila sa politika dahil hindi magugustuhan ng taong bayan na ang kanilang mga
kumbaga iniidolo or kanilang binabata bilang mga politiko ay nagtatago. Ang feeling ko niya, naantayin talaga nila na magpalit ng administrasyon eh. Kaya syempre, gagamitin na lahat ng resources yan para iupo dyan si Sara Duterte. Kasi pag nakaupo na yan, syempre, hindi naman papahintulutan ni Sara yan eh. Oh, Nadalhin sa ICC. Yun din ang isa sa ano diyan, talagang school of thought diyan, no? Dahil kapag kumampi to pwede rin kumampi si Senator Bongo ng full blast kay Sara Duterte para mas sigurong ma-consolidate ang power ng or ang lakas ng DDS, no? Or mga Duterte supporters para siguradong maging malakas ang kanilang kandidato sa 2028. At kapag nanalo ang mga Duterte, definitely kapag sumuporta si Bongo kay BP Sara, syempre bibigyan ng magandang ano rin yan. Palagay ko kahit medyo meron silang hindi Rift. pagkakaunawaan o may rift sila, no, mabibigyan pa rin siya ng magandang trato kumpara sa naging trato kay Digong nung ipa-aresto siya ng gobyerno. Ang tingin ko diyan kay Bongo, hindi siya makakaporma kay Sara Duterte sa mga DDS eh. Kumbaga laging panakip-butas lang siya diyan eh. Kaya siguro best decision na din na lumipat na siya ng kabilang kampo, di ba? Kasi kung si Sara, hindi siya makakaporma diyan eh. Tingin ko rin ganun kasi kapag may warrant of arrest siya, yung magtatago siya ng 2 taon, hintayin niya yung bagong administrasyon, 2 taon at kalahati yun. No? Paano siya magka-campaign sa 2028? So magiging useless din siya. So ang pinaka-best bet niya, palagay ko, is kumampi talaga sa administrasyon. Naku po. Medyo exciting ha. Ang 2026, 2027 at 2028. Marami tayong aabangan, marami mga political events na mga nangyayari. No? Basa muna tayo ng comments bago tayo mag-proceed sa ating next topic. No? Sabi ni Chanel Gabitanan, oy, magkalaban sila Sara, ang matindi inunahan na. Ito si Eileen Shane. Good morning ka Coffee, Sir Yayam Dizon and Sir Palarista. Kaya good morning watching from Toronto, Canada. Good evening sa inyo. Ito, shoutout ko rin si Sir Reden Gapuzan. Nakikinig po sa atin mula po yan kay Mark Ian, no? Taga Claveria po ito dyan sa Cagayan at ngayon ay nasa Canada. Lagi po nakikinig sa atin. Shoutout sa iyo, Sir. Ito si Nordan. Ayaw niya sagutin ang mga itinatanong sa kanya. Sorry, I can't answer that question this time. Correct. Sagot daw ni Sara Duterte. Kay Halima Al-Hashimi. Hello po, good evening Philippines. Afternoon here, dyan po sa Iran. Magandang hapon po dyan sa Iran. Ito si Miss Edna Landicho. Totoo sinabi niya, ang nagtatago guilty, harapin mo ang katotohanan kung wala kang kasalanan. Hanggang kailan ka magtatago? Tama. Correct. Si Digap Jocelyn. Ayan, good evening po mga kabibim. Naisip ko si Harry Roque eh. Kapag si Sara nakapwesto na yan, yayabang ulit yan eh. Babalikan dito ng Pilipinas at maghahasik na naman yan. Totoo yun. Isa sa magbe-benefit yan kapag si Sara Duterte ay manalo, si Harry Roque, no? At tiyak magkakaroon ng pwesto yan dahil talagang hanggang ngayon, no, he's kissing the ass of the Dutertes, no? So definitely. Ako. Wag naman sana, no? Sige, dumako tayo sa ating next topic. Ito, pag-usapan naman natin yung crime rate. Dahil may magandang balita po ang Philippine National Police. Ayon po sa kanila, patuloy po yung pagbaba ng mga krimen dito sa bansa. Ang maganda dito, no, walang tinutukhang, walang sinutsugi, binibigyan ng due process at gumaganda po yung ating crime rate. Ibig sabihin, mas kumukonti yung mga krimen na nagaganap. Noong 2025 po, bumaba ng 12.4 ang tinatawag po na focus crimes. At ngayong January 2024 naman, may dagdag pang 24% na pagbaba kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Oy, good job sa Philippine National Police. So sa Coffee, tingin ko ang ganda talaga ng performance ni Chief PNP Nartates, no? Tahimik lang din siya, no? Tahimik lang siya. Hindi siya masyadong matakaw sa media o ma-PR, pero tahimik na nagtatrabaho. Kasi kahit sa paligid nakikita ko siyempre biyahe tayo ng biyahe, no? Relatively talagang ang peace and order napakaganda ngayon. And yung police visibility, na-sustain eh. Kasi si Torre, ganyan din eh. Yan ang pinaka-ano niyan, pinaka-instruction ng presidente. Paramihin niyo yung police sa kalsada para hindi na mangyayari yung mga krimen. Nakikita ko rin eh. Maya-maya may checkpoints eh. Saka parang minsan pag nagbabiyahe ako, lalo pag gabi, parang halos mga kanto-kanto na dapat magkaroon talaga ng police visibility, andun talaga sila eh. Kahit nga sa malls andun sila. Okay, good job PNP ha. At halimbawa po yung kaso ng rape, bumaba po yan ng 22.68. Dapat nga zero talaga yung kaso natin yan, no? Ang carnapping bumaba naman po ng 20.18%. Ang murder bumaba naman po ng 17.8%. Sana po magtuloy-tuloy pa yung pagbaba ng mga ganitong klaseng krimen dahil walang puwang yan sa administrasyon ni PBBM. Tama.
O sige, move on tayo sa ating next topic. Ito, subway. Kasi ang ating presidente nag-inspeksyon dyan sa mga stasyon ng Metro Manila Subway Project sa ginawang groundbreaking ng Kalayaan Avenue sa BGC Station dyan po sa Taguig. Bago po ang event, in-inspection din po ng ating presidente ang Shaw Boulevard Station dyan po sa Pasig. Ang kagandahan dito sa subway station na ito, Metro Manila Subway, napuntahan natin dito sa Port Bonifacio, di ba? Correct. Yung biyahe mo mula sa Valenzuela papuntang BGC from 1 hour and 30 minutes. Halimbawa, fully operational itong subway, papatak na lang siya ng less than 38 minutes. Wow. Napakalaking Hindi ka makapagbiyahe ng ganyan kapag if you're using Correct. a car, no? napakalaking Or ginhawa kahit po yan. motorsikla, napakalaking ginawa. Tapos, ang kagandahan yan sa BGC mismo, ilang istasyon ata? 3 to 4 ata, no? BGC lang, McKinley Parkway Oh. sa pagitan po ng Serendra at ng Market. Itinatayang mahigit 200,000 po na pasahero kada araw ang makakasakay sa BGC stations sa unang taon po ng operasyon. Napakaganda yan. Galing. Oo, game changer talaga yung subway na yan kapag natuloy. Lalo na kapag natuloy din yung north-south commuter railway, no? Talagang kapag nagkasabay-sabay yan, tapos yung MRT7 ng Hanggang San Jose. SM Fairview hanggang San Jose, no? Kapag sabay-sabay na po nag-ooperate yan, hindi mo na kailangan ng kotse. Mas efficient na yung sumakay na lang tayo ng train at mas makakatipid pa. Ay, yung policy kasi ng presidente sa transport policy niya, no, commuter-centric. Tama. Doon tayo sa mas pakikinabangan ng mga commuters. Oo, tama Hindi yan. yung mas papabor tayo sa mga private individual, mga nakakotse, no? Parang yung just sa EDSA, di ba? Na pag naging usapan din yan, kasi may panukala na yung EDSA busway, ibuksan din sa carpooling. Yung may kotse na may sakay na mahigit dalawa, ipagamit na rin sa kanila. Pero coffee, kung di ako nagkakamali, parang na rito, commuter-centric, no? Parang sa Europe, no? Although di pa nakapunta sa Europe, ikaw nakapunta ka na, no? So, mas in-encourage talaga nila yung pagsakay-sakay lang sa mga train dahil marami talagang option na train na sasakyan mo. Imbis na magdadala ka ng sarili mong sasakyan, no? Unang-una, mas mahal, mas magastos, problema mo pa yung parking, at nag-i-invest ka pa sa sasakyan. Pero kung etong lahat ng ito ay talagang gagana, no? Hindi mo na kailangan bumili ng sasakyan. Correct. No? Dahil magiging efficient naman ang transportation mo kung saan ka man pumunta sa Metro Manila lalo. Kung connect na yung mga trend, di ba? Yan naman ang ginagawa ngayon. May mga common stations. Correct. Halimbawa, sakay ka ng LRT o tatawid ka ng MRT, may mga common stations. At ang balita din natin dyan sa DOTR, yung mga daanan, lalagyan ng shed yan, ng cover, para maglakad ka man, hindi masyadong mainit. Tama. By that, pag nangyari po yan, malaking ginhawa po yan sa mga commuter na hindi ko muna kinakailangan magdala ng kotse. Ang diba? Importante, abutin pa natin sa panahon natin. Abutin pa natin yan. Lalo ka na, bata ka pa. Nasa kasi ang alam ko dito sa dito sa subway, by 2028, may bubuksan na stasyon. And by 2032, fully completed na itong subway na yan. Oo, napakaganda. Kapag fully operational na po itong 33 kilometrong subway, ang haba pala nito, no? 33 kilometers po. Mababawasan ang biyahe mula Valenzuela. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Mula sa 1 oras at kalahati, magiging 29 minutes na lang po yan. At ang malaki po yung ating pasasalamat dito sa JICA, no? Yung Japan International Cooperation Agency, dahil sila po ay kapartner natin dito. Meron po tayong loan agreement na umaabot po sa 488 billion. Grabing tiwala sa atin ng JICA, no? Ng Japanese government, no? Para tulungan tayo ng ganyan, no? Sa ating infra. At saka pag sinabi mong gawang JICA, gawang Japan, matibay. Ay, hindi pwedeng may kalokohan kasi yung correct. mga projects ng JICA. Meron silang flood control dyan sa Marikina. Napakaganda ng flood control. Ay, oo. Yung dyan sa may riverbanks. Kung river park. wala na halos nung nagbaha dyan sa Marikina na yun, di ba? In recent times, wala na masyadong baha. JICA, Dahil sa din ginagawa gumawa. ng JICA na yan, ano? Ang galing ng JICA, no? Sige, basa muna tayo ng comment bago tayo mag-move on sa ating next topic, no? Sabi ni Egay Bastida, PBBM Vlog, tama ka, hanggang ngayon wala ring 1 milyon ang pumirma, ilang buwan nang lumipas, 6 na yata. Iyan yung tayo kami naman, signature campaign. At tinutukoy dito ni Egay na hindi naman nag-work, no? Sabi ni Clenia Carola, shoutout po sa inyo. Oh, naligaw ka yata. Sino kaya yung tinutukoy niya dito, no? Si Ronaldo Dacanay, yan, Parasciona, tatakbo sa ibang bansa yan. Ang daming kaso. Si Sara tinutukoy niya dyan. Yun din ang sinasabi ni Mark Ian kanina eh. Si Sara tatakbo sa pagka-presidente at sa accountability. Totoo. Hindi niya rin naharapin yung mga kaso laban po sa kanya. Ayan, Kina Ramos, pati karne ng baka, tumataas po ang presyo sa palengke. Talaga pong tumataas ang presyo ngayon dahil depende po yan sa law of supply and demand. Correct. Lalo kapag nagkakaroon ng mga ang tawag dito, pagbagyo or
hindi magandang panahon, no? Naapektuhan po talaga ang mga presyo ng mga bilihin. Gulay man o meats, no? Sabi ni Ma'am Celia Kabusaw, Pangilinan, good evening po from La Union. Shoutout po sa inyo dyan sa La Union. AC Molina, tama po dito sa Spain. Napakadali at napakaganda po ng transportation dito. Good evening po sa inyo mga sir. At napansin ko rin sa Europa, no? Yung pamasahe kasi nila doon per oras, per araw, per week, yun ang bibilhin mo. Okay. Tapos pwede mo na siya gamitin only. Oo. Sana nga rin ma-implement natin sa Pilipinas. Siyempre, kailangan din ng study. Sa atin kasi, halimbawa, one way, bibili ka 15 pesos. Doon sa kanila, bibili ka good for 1 hour. Oh. Ticket, good for 1 hour. Kung gusto mo katipid, good for 1 month. Mas may mga gagawin. Parang ano pala, no? Parang cellphone load. Oh, ganun. Ganun. Good for days or hours ang ano. At saka ang mga trend nila doon, honesty system. Unless ma-inspect ka, nagkataon matimingan ka, tapos wala kang ticket, doon magpe-penalty ka. Pero walang nag-check. Sa case ng Austria, yan yung kanilang transportation Napakaganda. system. Kaya naman gawin dito sa Pilipinas yan. Sige. Next topic tayo. Ayan. So Yayam, may editorial po kayo. Oh, yeah. Oo. Ang editorial ko, ni-record ko na kanina kasi nga masama yung pakiramdam ko. Baka ubuhin ako kapag dire-diretso ako nagsasalita o nagbabasa. Kaya ni-record ko na yung aking editorial. No? Panoorin niyo po dahil ito ay tungkol sa topic na blind obedience. No? Yung blind obedience ng mga involved sa extrajudicial killings noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, no? Kaya nangyari ang EJK dahil sa blind obedience ng mga opisyales ng PNP. Kaya eto na po, panoorin nyo. Ito ang Yayam's editorial ngayong gabi. Ang titulo, Blind Obedience. Discipline ang backbone ng anumang uniform service. Police at sundalo are trained to follow commands para mabilis at decisive ang operations. Kapag walang chain of command, chaos ang kapalit. Pero may isa pang bagay na mas mahalaga na itinuturo sa kanila. Hindi lahat ng utos ay legal. Bago sila humawak ng baril, pinag-aaralan nila ang konstitusyon, ang rules ng arrest, ang tamang use of force at ang protection of life. Ang sinumpaan nilang katapatan ay sa batas ng Republika, hindi sa personal na kagustuhan ng kahit sinong superior. Ibig sabihin, may hangganan ng obedience. Matagal nang nasettle ito ng kasaysayan matapos ang World War II. Hindi tinanggap ng mga korte ang depensang I was only following orders. Maaring ma-delegate ang authority, pero hindi nabubura ang personal responsibility. Ang illegal na utos ay hindi nagiging legal dahil lang nanggaling ito sa taas. Mahalaga itong tandaan lalo na kapag inaalala natin ang panahon na naging ordinary headline ang patayan. Yung panahon na ang kamatayan ay ginawang pulisiya. Yung panahon na ang pagtatanong ay tinatawag na simpatya sa kriminal. Walang nationwide campaign ang gagalaw kung walang partisipasyon ng trained officers na alam kung saan nagtatapos ang lawful force. Ang mga general at colonel ay hindi baguhan. Sila ang nagpaplano ng operation, sila ang nag-a-approve ng deployment, sila ang nagre-review ng reports. Alam nila ang difference ng self-defense at execution. Kaya kung may krimeng nangyari, hindi pwedeng hanggang sa pinakamababang rango lang ang accountability. Yung nag-utos, yung nagpatupad, yung nag-justify, hindi pwedeng sabay-sabay magtago sa likod ng iisang linya. I was only following orders. Kapag hanggang sa lowest rank lang ang responsibilidad, ang mga pamilya ng namatay ay para bang nakikipag-usap sa multo. Walang ma-question na tao dahil ang sistema ang may sala. Walang mahabol na desisyon dahil lahat daw ay sumunod lang. At sa katahimikang iyon, nabubuhay ang impunity. Sa batas, hindi protection ang ganitong depensa. Binubura nito ang pinaka-essence ng duty to conscience. Kung mapapatunayan sa korte, ang pananagutan ay nakaayon sa partisipasyon ng bawat isa. Hindi nabubura ng ranggo ang responsibilidad. Hindi nagbibigay ng immunity ang posisyon. Hindi mas mataas ang loyalty kesa legality. Umiiral lang ang rule of law kapag umaabot ito pataas, hindi lang pababa. Kung hindi, nagiging panangga ang uniforme imbis na simbolo ng serbisyo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa pag-uulit. Dahil sa sandaling tanggapin ng lipunan na sapat na dahilan ang blind obedience, kahit sinong susunod na leader ay pwedeng mag-utos ng kahit ano.
At muli, ang bayan ang magbabayad kapag nangyari itong muli. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana naintindihan nyo at kung meron po kayong komento, i-comment nyo lang po sa comment section ng Salamat PBBM Podcast. Ano masasabi mo, Kakopi? Hindi magiging effective o hindi naging effective yung kanyang tukhang kasi marami siyang natsugi, no? Kung walang mga trained officers, kung walang opisyal ng Philippine National Police, kung walang mga law enforcement officers na naging kasabwat, co-perpetrators, itong si Digong. Deserve definitely kasi mastermind si Digong dyan, pero mas deserve din kung nandiyan si Bato, nandiyan yung mga co-perpetrators kasi sila yan eh. Halimbawa sa PNP, sino ba nag-issue ng memorandum? Sila Bato yan eh, yung nagsasabing i-neutralize yung mga kahit suspect lang, i-neutralize nila. So, hindi pwedeng sabihin nila, wala kami kinalaman dyan. Si Digong lang yan, hindi pwede. Alam mo ba, Kakopi, may kikwento ako. May kakilala akong dalawang applicant para maging PNP member, no? Siyempre, bata pa yan. Kakatapos lang ng kanilang criminology course, kakapasala lang sa criminology. Alam mo bang, isa sa mga example question or mga question na tinatanong sa kanila kapag in-interview sila, bago sila maging pulis, ay tinatanong sila kung anong gagawin mo kung merong illegal na order pinagagawa sa yung superior mo. Alam mo sinagot? Susundin ko po yung superior ko kung anong utos sa akin. Kasi alam mo ang ginawa doon sa dalawang kakilala ko? Hindi tinanggap, hindi pumasa. Kasi mali yung sagot. Dapat hindi ka sumusunod sa illegal order. So ibig sabihin, sa mababang ranggo pa lang ng mga pumapasok na pulis o gusto maging pulis, alam na nila na bawal gawin ang illegal order. Correct. Okay? What more yung mga general, mga colonel, imposible hindi nila alam yon. Kaya hindi nila pwedeng gamitin yung following orders lang sila bilang defense sa kanilang nagawa nung panahon ng nakarang administrasyon para makaligtas sa accountability dito sa crimes against humanity or dito sa extrajudicial killings. Kasi may sarili ka namang isip eh. Kaya ka naging official eh. Correct. Kaya hindi pa rin sila pwede magtago sa ganyang pananaw, na dahil kailangan nila sumunod sa superior nila. Chain of command yan. Kahit gano'n pa kataas yung superior niya, kahit si Digong pa nag-uutos, kung illegal, pwedeng hindi gawin. Malaki talaga yung pananagutan nila dyan eh. Kasi, malaki. Dapat talagang managot sila. Dahil libo-libo ang Pilipino, karamihan pa, 99%, mahihirap. No? Yung mga walang kakayahan lumaban, yung mga walang boses na parang kinukonsider lang ay mga panapon na mga tao, no, na kahit mamatay wala naman malulungkot o wala namang magiging pangit na kahinatnan dahil mga mahirap na tao lang sila, no. Buti sana kung yung mga nangyari, no? Mga drug lord idinawit nila. May napuntahan kaming safe house niyan eh kasi na-interview din namin yung mga biktima, no, yung kanilang mga pamilya. Kinikwento nila, senior citizen, 70 years old. Paano man lalaban? 'Di ba? May CCTV camera, nilihis ng pulis. 'Di ba? Minor de edad na lalaban. Yung sinakyan na tricycle driver lang, idinawit pa rin. Dapat hindi naman kasi hinahabol yung reward. 'Di ba? 20,000 kung makatsugi ka ng isa, kung dalawa makaka-40 mil ka. Hindi lang 'yun, Ka-Coffee, yung mga sinasabi ni Bato na collateral damage, yung mga bata. Correct. No? Bata katabi lang yung magulang natutulog. O kaya bata nandun lang sa may tindahan, nagkataong nasa labas, no? Kasama sa naratrat ng mga pulis, no? Minsan meron pa nga, kung di ako nagkakamali, ang pinakabata is 4 years old. Kung di ako nagkakamali, o baka may mas bata pa doon. So, paano mo masasabing mga involved sa droga yan? Ang masaklap lang, kung ikaw yung kamag-anak ng pinatay, no, ang tingin lang di ba to collateral damage napakasaklap, sa pamilya mo. Masakit yun. Hindi nga kasi nga may hirap lang sila. Kaya walang mga boses, walang pwedeng magtanggol sa kanila, walang pwedeng mag-ingay para ipagkalat ang sinapit nilang masama dito sa panahon ng Duterte administration. Kaya kailangan talaga may managot. Kailangan may managot yan. Nandiyan na si Digong kahit papano, unti-unti na siyang nananagot, pero isama na natin dyan yung mga co-perpetrators. Lalo na yung mga matataas ang rango. Itong 8 na nabanggit na co-perpetrators ni Digong sa ICC Crimes Against Humanity case. No? Okay, we go to our next topic. No? Merong sinasabing aabot sa 5,000 sundalo mula Pilipinas, Estados Unidos at Japan na makikilahok sa unang iteration ng Salaknib 2026 ngayong Abril. Ito yung di ba? Ang tawag dito yung practice, o tawag dito exercise sa West Philippine Sea, no? Yung ating naval forces, no?
kasama ang US at ang Japan sa exercise na yan, naval exercises na yan. War games exercises yan, kung di ako nagkakamali. So magkakaroon uli sa April 2026 na tinatawag nila sa Laknib 2026. At ayon sa Philippine Army, layunin ng ehersisyo na palakasin ang ugnayan at kahandaan ng mga pwersa. Itong pwersa ng Amerikano, pwersa ng Pilipinas, pwersa ng Japan, gusto nilang palakasin sa pamamagitan ng mga exercises na to. Unang beses sasali ang Japan Ground Self-Defense Force matapos maging epektibo ng Reciprocal Access Agreement noong September 11, 2025. Saklaw din ng drills ang infantry operations, joint combined arms operations, humanitarian assistance and disaster response, at iba pang capacity building programs or mechanisms. Actually, okay ito kasi yung best practices, halimbawa ng Japan, syempre may mga practices sila na unique sa kanila yan. Ang Estados Unidos, ganun din. And vice versa. Syempre, natututo rin naman sila sa Pilipinas. Iba yung landscape ng Pilipinas. So may mga kakayahan din yung ating mga military officers na pwede rin ma-adapt. Bukod sa yung paggamit ng iba't ibang makabagong makinarya at war instruments, no? Yeah. At yung mga firepower ng iba't ibang countries na yan, pati yung estratehiya Correct. sa pakikipagdigma, matututunan ng mga yan kapag nagkaroon ng mga ganyang exercises, which is napakaganda. Para kapag nagkaroon talaga ng problema, hopefully wala naman, hindi naman mangyari nga magkaroon ng problema dyan sa West Philippine Sea na sumiklab ang digmaan, at least handa ang mga kaalyado natin para tulungan tayo. Mensahe din ito sa China. Diba? Na ang Pilipinas, bagamat mahina yung puwersa ng Pilipinas, hindi kasing lakas ng China, may mga bansa na handang tumulong sa atin, gaya ng Japan at ng Estados Unidos. May mga kaalyado tayong bansa na andyan na tutulong sa atin. Correct. Na kung atin lang iisipin ay may napakalakas na sandata o defense para tayo matulungan talaga ng gusto. Pangunahing layunin po nito, tiyakin ang interoperability o maayos na koordinasyon ng lahat ng tropa ng tatlong bansa sa panahon po ng bawat operasyon at sakuna. Yung malaking factor din ito sa disaster response. Lalo na ang Pilipinas, madalas tinatamaan ng sakuna. Tama. So malaking tulong yan, yung mga sundalo ng Amerika at ng police, ng Japan, sa pag-address natin o sa pagtugon natin sa mga sakuna. Totoo yun. Okay. Meron ding nilagdaan ng isang formal na kasunduan sa magbibigay ng kapangyarihan sa mga local government units na manguna sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa kanilang lugar. Sa ilalim ng bagong setup, ibinababa na sa local ang antas sa proseso ng pagpapatayo ng classroom mula sa national government. Ito yung ginawang event sa Malacanang noong nakaraan. Correct. Kailan ba yan? Kung di ako nagkakamali, Monday. Kung saan nagkaroon ng MOU, Memorandum of Understanding, ang local government units, yung mga provincial governors, at ang DepEd at kasama rin natin ang DPWH, kumbaga tripartite MOU yan kung saan nagpipirmahan sila para mapabilis ang pagtatayo ng backlog na classrooms. Pwedeng ang mga LGUs na ang magpatayo. Download na lang ang pondo sa mga LGUs at kanya-kanya silang paggawa ng classrooms. Magandang strategy to para mabilisang mapunan yung backlog natin sa classrooms, dahil marami talaga tayong backlog sa classrooms. Yung lumang setup kasi, lahat yan DPWH di ba? Sila yung magko-construct. Syempre, ang DPWH, sa dami-dami ng gagawin nila, may mga flood control sila, di ba? May mga government offices na kinakailangan sila i-construct, plus yung classrooms, na compromise yung pagpapatayo ng mga classrooms. So, ang ginawa nga, tama nga, ilagay nyo sa LGU. Sila na yung magpapabidding, di ba? At alam din nila yung pangangailangan ng LGU, anong klase mga classrooms ang kinakailangan nila. So, at magagawa yung sabay-sabay. Correct, sabay-sabay. Sa buong bansa, pwedeng gawin sabay-sabay kasi merong ibang grupo na nakatutok sabay-sabay na nagpapatayo ng mga classrooms. And civil society din. Yes. Tutulong din sila sa construction ng mga importante classrooms. Importante yung civil society to ensure na hindi mapunta sa korupsyon ng mga pondo na i-download sa mga LGUs. Kasi meron nga nagsabi na, nilipat nyo lang sa LGUs ang korupsyon. Hindi po mangyayari yon. I think sa sistema na ginagawa nila ngayon, merong mag-check or mag-audit para masigurong mapunta sa pagpapagawa talaga ng classroom sa pondo. Isa ito sa pinakamagandang desisyon ng operations po dyan ng Department of Education. Kasi sila yung nagsasuffer . Isipin mo, yung backlog natin ng classroom, ilan? 26,000? 26,000. Around that figure, di ba? Napakalaki. Ang masaklap pa, ginagamit pa yan as relocation sites. Itong mga classrooms na yan. Kulang na nga.
ginagamit pa as relocation site. So nagsasuffer yung mga estudyante. Isa din yan sa factor kung bakit yung mababa yung literacy rate ng ating mga mag-aaral. Kasi yung simpleng classroom lang, kumbaga basic na lang yan Hindi pa natin naibibigay ng maayos. Totoo sa mga Kopi, teachers. dahil ako meron ako nakakita na yung mga bata nagka-classroom sa ilalim ng puno, malaking puno, no? Kaya hindi talaga napakagandang sitwasyon yun dahil hindi conducive sa learning. No? Yung mga ganyan sitwasyon na walang classroom or kaya punong-puno yung isang klase na hindi naman kaya masubaybayan o maturuan ng gusto o ng maganda ng isang guro ang napakadaming estudyante sa isang classroom. Correct. Nung sa amin nung high school kami, sa Marikina, syempre kulang yung classrooms nagti-3 shifting. Di ba? Biruin mo yung mga science school, di ba? O sa inyo sir, di ba? Whole day kayo papasok So, mas malaki yung chance na mas marami kayong matututunan. Yung nasa public schools, nagti-3 shifting. Ilang oras na lang yan. Di ba? 4 hours, 5 hours na lang, mag-attendance yung, pa. Yung 3 shifts kasi mako-compromise talaga yung matutunan ng mga bata. Kasi minamadali mo yung kung dapat matutunan nila ng kunyari 3 hours na napapaiksi dahil nga meron pang gagamit ng classroom. Correct. No? So hindi maganda 'yon. So yun yung kaya mababa yung rating natin sa mga exam abroad, no. Anyway, sige, move on tayo sa ating next topic. Basa muna tayo ng comment. Maga pa naman. Sige, basa muna tayo. MJ Sales, ito, nandito sa MJ Sales. Every week, nakatutok po sa atin yan. Congrats po sa bago ninyong studio. Thank you. Napansin ni MJ kasi last week pinag-uusapan namin yung bago studio. Kaya nakalipat naman kami. Medyo okay din naman, no? Kagaya rin po ng aming dating studio. Ito si Gemini Ginto Nicolas. Hello po, good evening, watching from Hong Kong. Hello, Gemini. Happy viewing po sa inyo. Si MJ Sales, wow, si Sir Yayam, andyan na po. Iba po talaga pag may sarili ng studio. Correct. Mas maganda pag nandito sa studio, no? Kay Cory Kalingasan, no? Good PM po. Salamat PBBM. Shout out po sa inyo. Sige, comment lang kayo dyan at baka hindi nyo pa po na-share yung aming video. Please, pa-share na lang po ng video na to para mas marami po ang makapanood po sa atin. Sige, dako na tayo sa ating segment 3. Next topic, no? Dito tayo sa expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino o yung 4PH. Na pag-usapan na natin yung pag-address sa kakulangan ng classroom. Dito naman po sa kakulangan naman po ng pabahay para sa ating mga kababayan, no? Ito pong expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH ay pinalawak po na flagship housing program ng administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Layunin po nito na gawing mas abot kaya ang sariling bahay para sa low-income earners at informal settlers. So sakop na nito yung mga low-income earners kasi usually sa NHA, yung mga marginalized talaga, no, poorest of the poor, sila lang yung nakaka-access nito. Yung mga low-income earners, syempre nagrereklamo din sila, yan, covered na rin po kayo nito. Pinangasiwaan po ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at ng Pag-ibig Fund. Ito pong 423,000 units na napatayo at napondohan ng Marcos administration. Ako, yung mga figures net, I think totoong-totoo yan dahil nakapunta tayo sa several projects ng administrasyon. Mark, saan ba tayo nagpunta na? Sa Laguna ba tayo nagpunta? Sa Bulacan din. Sa Bulacan din, ano? Ang dami natin napuntahan na projects ng DSUD, no? At alam mo ba ka-copy kung magkano lang hulog? Talagang low-cost housing talaga, pero maganda ha. Itong low-cost housing ni Pangulong Bongbong Marcos, akala mo, condo unit. Napakaayos, no? 700 to 800 pesos per month lang ang binabayaran. O saan ka pa, di ba? Para ka na nagrarenta. Grabe, napakababa ng gastos, no? At yung bahay, pwede na sa family of 4 to 5. Okay. Kahit lagyan mo na isang kwarto, no? Sa mag-asawa. Hindi, bali yung nakita nga namin, no? Pinakamaliit na bahay ay 2 ang kwarto. Oh, 2, grabe. 2 ang kwarto. At 700 lang, kung magkano upa ngayon? Grabe, sobrang baba nun. Sobrang baba nun. 2,000 o 3,000 ang upa, kung makakakuha ka nito. Sa isang pamilya, maswerte na makakuha ka ng bahay sa hindi ko alam kung anong tamang politically correct term, no? Sa squatters area, no? Informal settlers. Or informal settlers area, no? Makakuha ka ng 2,500. Maswerte na sa family of 5. Totoo, mahal. So doon ka na sa pabahay, di ba? Oo. Hindi lang puro high-rise condo po, kasama na po yung horizontal housing, yung mga subdivision. May mga rental housing din po at yung community mortgage program o yung CMP. At maganda dito sa pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga precast, yung mega wide na kumbaga manufacturing plant na
yung mga walls, yung mga, oo. di ba? Nakita Ginagawa ko na, no? Yung parang sa ano, parang sa mga ano rin, para sa mga parang assembly line na lang. parang sa mga railway din, Oo. yung mga precast na ginagamit para sa wall, Oo. di-assemble na lang. Kumbaga isasalpak mo na lang, no? Sasalpak na lang para mapabilis yung pagtatayo ng housing, no? At kung di ako nagkakamali, yung Megawide nag-commit sila ng napakadaming bahay for the next 2 years o hanggang bago bumaba si Pangulong Bongbong Marcos with this strategy na paggawa ng mga precast. Yung private sector malaking bagay din talaga para ma-realize itong pabansang Oo, pabahay hindi talaga program. kaya ng government sector lang Importante may private sector talaga na tumutulong sa gobyerno para ma-implement yung kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na as much as possible makapagpatayo, makapagpagawa ng maraming low-cost housing para sa mga Pilipino. Ang maganda pa dito, yung interest rate pinababa kasi may subsidy din ng gobyerno dyan. Oo. May 3% lamang po. Imagine mo, 3% na interest rate sa unang 10 taon para sa kwalipikadong first-time home buyers. Mula po yan sa 6.25%. So kalahati na lang po yung interest rate na babayaran po ninyo. Mas pinalawak po ang saklaw, kabilang po ang informal sector workers. Yung kumikita po ng 15,000 to 35,000 pesos kada buwan. At lahat po ng OFWs, pwede po makapag-avail po kayo sa pambansang pabahay na ito ng gobyerno. Marami nakikinig sa atin ng mga OFW. Pag uwi nyo po ng Pilipinas, i-avail nyo po itong mga pabahay po na para sa inyo. May 5% din po na interest subsidy mula sa gobyerno. Kaya maaaring bumaba ng 1 to 3% lamang ang actual na interest depende sa housing modality. Ibig Napakaganda sabihin, niyan. Kasi kapag kapag umutang ka sa private financial corporations, no? Kunyari, bangko, ilang percent? mga 6 to 10%. Oo, minsan umabot pa ng 12%, di ba? So, mataas. napakataas yun. Ito, no? Dahil nga subsidized ng government at least 5%, posibleng 1 to 3% na lang ang interest na babayaran ng ating mga kababayan. 1 to 3%, no? Parang Napakababa. libre na. Almost parang Libre na. giveaway na yun. Ang napanood ko rin ang interview dyan sa National Housing Authority, no? Ang kanilang panawagan naman sa mga nakakakuha ng housing units, magbayad po kayo. Kasi mura lang naman yan Parang I understand, parang first 6 months or first 1 year, first year, hindi ka muna magbabayad Yun, tama ka. Yun pala importante doon. Nakalimutan ko sabihin kanina, no? Doon sa 700 to 800 pesos na sinasabi ko, yung first year mo, hindi ka muna magbabayad. Sa second year ang start ng bayaran. Correct. So, ang panawagan nila, magbayad po kayo. Kasi yung pondo na malilikom, yun naman yung gagamitin para magpatayo ng mga pabahay na pakikinabangan naman ng ibang tao. Kasi kung hindi ka na magbabayad, hihinto na doon yung pondo. Hindi. Saka it's their loss also kasi darating yung time. Kapag hindi ka talaga nagbabayad, masyado kang delinquent, baka makuha sa'yo yung bahay mo. Yung iba din naman kasi binibenta. May mga experiences tayo dyan. Di ba? Yun din mga yun. relocation sites. Kasi binibenta as much as parang 30,000 to 50,000, binibenta po nila. Medyo nakalulungkot yun kasi parang nawawala yung purpose kung bakit nga binigyan sila ng low-cost housing at sa murang halaga, no? Ayan, informal sector workers, sako po kayo dyan. Ito yung mga nagtitinda sa palengke, mga tricycle driver, mga informal sectors na hindi 15-30 yung sahod, hindi siya less organized na mga sektor. Yung mga hindi nagpapile ng mga ITR. Correct. Sige. Ito, maganda rin ito. Good news din po ito, no? Automatic ko na pong isasama ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dito po sa tinatawag natin na Lifeline Rate Subsidy Program. Simula ngayong buwan, February po, mararanasan nyo na po itong libreng kuryente. Para po sa mga 4-piece household, kapag ang konsumo nyo po ay 50 kilowatt per hour o 50 kilowatt per hour, usually around 700 to 750 pesos, wala ka na babayaran. Halimbawa, umabot ka ng 65 kilowatt per hour ang nakonsumo mo, ang babayaran mo lang yung 15. Basta, yung bill mo sa Meralco, nakapangalan sa 4-piece member, hindi mo na kinakailangan i-apply kasi may records naman sila kung sino yung mga 4-piece members. So, libre na po yung inyong kuryente. Napakagandang programa yan, no? Meron na si Pangulong Bongbong Marcos sa zero balance billing at meron pang zero Meralco billing. Para sa 4-piece. Para sa 4-piece nga lang, no? Pero darating yung time na i-expand yung programang yan dahil meron nakapending na batas o merong final si Sandro Marcos. Correct. Papansin mo, kakopi, napakaganda ng mga batas na pinapile ni Kong Sandro simula last week, ano? Napakaganda, no? Kaya mga ka-BBM, no? Ipalakpakan naman natin, ipurihin naman natin si Congressman Sandro Marcos dahil since last week, napakaganda ng mga batas na kanyang pinafile. Anong abolish yung travel tax. Travel tax. Ano pa yung isa? Yung
Ano pa yung Mark? Yung sa kuryente. Travel tax, tapos ito pang sa kuryente kaninang umaga o kahapon. Final niya to, para naman doon sa kumukonsumo ng 135 megawatts. Ano naman yan? Yan yung 2000 version ni Marcoleta na Oo, tinulugan niya. Oo, na hindi ginawa ni... Hindi ginawa ni Marcoleta. Hindi ganon. Hindi ginawa. Namiss kasi ba? Hindi ginawa ni ganon. Okay. Hindi ginawa ni ganon yung kanyang pinangako nung 2025 midterm elections na lahat ng 2,000 and below na binabayaran ng kuryente ng mga ating mga kababayan ay libre na. Ito, si Kong Sandro na ang gumawa, no? So kung 135 kilowatt hour ang iyong konsumo or not more than 2,000, libre din na ang iyong kuryente. Libre, no? At yan ay kapag naaprubahan sa Kongreso at napirmahan ng Pangulo itong sinusulong ni Congressman Linawin lang natin, yung sa Marcos. 4-piece, nagtitake effect na siya, o magtitake effect siya this starting month. February. That is 50 kilowatt hour 50, na consumption. consumption mo. Pero yung kay Sandro Marcos, wala batas pa. pa lang to, 135 kilowatt hour to. So ipanalangin natin na maaprubahan at ma-implement bago bumaba sa presyo ang ating mahal na Pangulo. May mga nag-message lang sa akin, no? Kasi nung, syempre, pinost din natin yan eh. Nalulungkot sila kasi may mga 4-piece members daw na hindi naman daw mahirap. Yung iba, may mga OFW na kamag-anak, yung iba may sasakyan pa. Ang alam ko rin sa DSWD, ang ginagawa nila ngayon, nililinis at pinapag-graduate nila yung mga dapat na mapag-graduate. Kasi kung yung matatandaan, ang zona ng presidente, mas gusto pa nga ng presidente palawakin pa yung coverage eh. Palawakin pa yung taon na kasama. Kasi maraming pinagraduate na eh, na hindi pa nakakatawid sa kahirapan. So, hihinto na yung subsidy. So, parang nawawala yung purpose. Oo. So, importante rin sa ating mga kababayan, no? Kapag meron po kayo nakikitang gano'n na hindi naman talaga deserve maging part ng 4-piece, i-report nyo na po sa DSWD. No? Correct. I-report nyo po sa inyong LGU, no? Para malinis po ang listahan ng 4-piece. Dapat po yung nakikinabang o tumatanggap ng benepisyo mula sa 4-piece programs ng ating gobyerno ay dapat talagang 4-piece deserving na makasama natin. Correct. Yung mga hindi naman po miyembro ng 4-piece, may chance po kayo na mapasama din po dito sa programa na yan. Maaari po kayo magparehistro. Ang iba pang low-income families na pasok sa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority kahit hindi po kayo miyembro ng 4-piece. Basta mababa po ang kanilang konsumo ng kuryente, pwede kayong mag-apply sa Philippine Statistics Authority. Ma-avail nyo na rin po yung programa na yan. Napakaganda, no? Halos lahat na binibigay ng gobyerno. Halos lahat libre na, no? Nung panahon namin, nung bata kami, walang ganyan, no? Ngayon, halos lahat binibigay na ng gobyerno, no? Although, ang katapat lang yan talaga ay si budget. Kapag may sapat na budget, may sapat na kita ang gobyerno, talagang dapat ibigay yung mga ganyan. Yung pagsakay mo ng LRT, MRT, 50% discounted na senior at estudyante, di ba? Yung may mga nagme-message din sa mga senior citizen din eh. Isama na dyan sa 4-piece. Siguro slowly, no? Kasi limitado din yung pondo ng gobyerno. So, Nakot, kakopi 3 years na lang, ma-member na ako ng grupo na yan. Dual citizenship. Makakapag-avail na ako ng senior citizen discounts, mga senior citizen benefits, no? Libre ka na, kalahati na lang babayaran mo sa trend. MRT at LRT. Libre sine. Quezon City ka, sir, no? Oo nga. Tuwing Lunes, di ba? Oo. Sa mga sinihan dyan sa Quezon City, libre. Quezon City, libre. Monday or Tuesday ba yan? Ano ko Monday, libre yan sila eh. Sabi ni Narita, sige, basa muna tayo ng mga comments, no? Sabi ni Narita Lorda, ayaw ko ng babaeng pangulo, nakakadala siguro, alam nyo. Sino tinutukoy niyang babaeng pangulo? Gloria at si Cory Aquino. Ito, shoutout sa aking mga kaibigan. Ito kaibigan ko, si Balesteros Suset. Hello, Suset. Si Bebang, si Evelyn Santiago de Jesus. No, kamusta po kayo lahat diyan? Shoutout din sa sa may-ari ng ISMED Animal Bite Center, no? Partner ko, no, kaibigan at ISMED Medical Animal Bite Center or Clinic. Kapag meron po kayong mga aksidente, nakagat ng pusa o ng aso, pwede kayo pumunta diyan. Libre ba yan? Ay, hindi eh. Private clinic. Kasi marami ako nakikita ng ABC, no? Animal Bite Centers. Yung karamihan ng ABC Animal Bite Centers puro, private yun. Pero at least Pero meron ang government. Lalo sa Quezon City, maraming, bawat district ng Quezon City, merong free, vaccination sa mga nakakagat o nakakalmot ng aso o pusa. Pero malaking bagay na rin kasi may pupuntahan sila. Diba? May pupuntahan kasi sila. Marami naman interested magbayad noon. Kasi nung panahon namin, nung bata kami, kapag nakagat ka ng aso o ng pusa, pupunta ka pa sa San Lazaro. San Lazaro, napakalayo, no? Tapos minsan wala pang gamot. Pabibiling ka rin ng gamot. Oo. Tsaka maghahanap ka ng kasama para may ganun. Ngayon iba na, no? Lalo sa Quezon City,
maraming yung 6 na distrito ng Quezon City may animal bite center sila para lahat ng ang dami kakopya, magugulat ka, ang daming araw-araw na nagpapa-vaccine, no? Sa dami na rin siguro na Mga farm mommies. Oo, nahilig sa pag-aalaga ng mga aso't pusa, kaya ganyan na nangyari. Nakakatakot din kasi, no? So, kung may access ka naman, pagpapakuna ka na. Para huwag ka naman. Kasi mababaliw ka no? kung makikita mo yung mga nangyari doon sa mga nakagat ng aso't pusa na malala, no? Kapag napabayaan, no? Oo. Talagang nababaliw yung nakagat Masaklap pa, babawiin ka ng buhay, di ba? Oo. Meron akong kaibigan na talagang binawian ng buhay dahil sa kagat ng aso. Pinabayaan Yung pala Rabies lang, no? hindi inobserbahan yung aso, namatay yung aso. Pag namatay yung aso, ibig sabihin talaga may rabies, no? Sigurado. Pati yung kababata ko namatay din, no? At nakakalungkot 'yun dahil bago yung mamatay ang taong na may rabies ng aso o pusa ay nababaliw. Sa club, no? Ang Ang hirap tanggapin, no? Sabi ni Ififania Espiritu, no? Salute Kong Sandro Marcos. God bless you. Ay, napakarami. Napakaganda ng performance ni Sandro Marcos ngayon. Oo. Shoutout po sa inyo. Ay, by the way, siya din pala nag-file ng anti-dynasty, no? O na dinidiscuss na sa Kongreso at Senado ngayon, no? Meron version ata nag-file sa Senado. Tas, sa House of Representatives ang nag-file si Kong Sandro Marcos, Majority Leader, at si Speaker Boji D, no? Yung anti-dynasty bill. At mukhang lulusot yan bago Mukhang lulusot. At So sana, ako lang, kakopi, pag pinalusot yung anti-dynasty bill, importante magkaroon tayong bill tungkol dyan o ng batas tungkol dyan. Ngayon, kung it's up to second or fourth degree of consanguinity, kailangan talaga mag-compromise. No? Kung gagawin mong fourth degree of consanguinity, medyo mabigat yun at di naman may papasa, Huwag na lang. useless, di ba? Doon tayo sa realistic. Doon tayo sa realistic. Kung papayag ang mga karamihan ng mga ating mambabatas sa second degree of consanguinity, palagay ko mas realistic yun. Yung akin talaga hindi ko matanggap yung mayor ka. Tapos yung asawa mo vice mayor. Oo. Talaga, hindi, Tapos, ang sama, pati yung konsehal konsehal, no? Meron ka pa rin kamag-anak mo pa din. Tapos yung sa mga barangay, mga anak mo pa rin. Tapos dahil nga malakas yung pamilya nyo politically, nagiging ABC president. Kapag ABC president, konsehal ka din. So talagang naging family affair na. At hindi lang yun, sa ano lang yun, sa city or municipality lang yun. Sa probinsya, ganun din. Mga board member. Kapamilya mo yung governor, yung vice governor, tapos yung mga bukal, no? Isang membro, isang pamilya lang, no? Kung di ako nagkakamali sa Samar ganyan sa lugar ni Tama ba? Alex, sa lugar nyo ganyan? Yung political dynasty matindi. Hindi lang sa Samar, even sa Mindanao, hindi ba sa Norte? Maraming lugar. At ang kagandahan nito, itong ating Congressman Sandro Marcos at si Congress Speaker Boji D, although pwede nating sabihin strictly speaking is meron din silang sariling dynasty sa kanilang pamilya dahil marami rin membro ng kanilang pamilya ang involved sa politika, no? Sila ang nangunguna. Correct. No, para mai-correct na tong sitwasyon na to at para masunod yung intent or spirit ng ating 1987 Constitution pagdating sa political dynasty. Even si Romualdez di ba? Ang panawagan ni Romualdez sa kanyang partido, Lakas CMD, suportahan natin yung priority bills. Oo, no, yun din isa pa sa nakakagulat dahil marami ring Romualdez na involved sa politics. Pero wala rin naman binabiolate. As of the moment, walang binabiolate. Correct. Wala naman batas At kaya walang binaviolate, wala pang definition. Ano ba yung nagko-compose ng dynasty? Walang definition pa O siya, sige. Move on tayo sa ating next topic. Pumunta po tayo dyan sa Zamboanga del Sur. Pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon sa bagong rehabilitate lang po na Mahayag Dam dyan po sa Zamboanga del Sur. Layunin po ng proyekto na ito na palakasin ang irigasyon, produksyon ng agrikultura at flood control sa lalawigan. Lalawigan po ng Zamboanga del Sur. Meron po tayong video dyan. Ang ating presidente, panoorin po natin. Nasira at gumuho ang dam nito dahil sa matinding pagbaha. Apektado ang marami nating kababayan sa 4 na munisipalidad ng Zamboanga del Sur, Mahayag, Molave, Ramon Magsaysay, and Suminot. Hindi po natin basta't binalik yung dati. Ang ginawa natin ay mas malaki na at mas maganda na. Ngayon, linagyan na natin ng bakal na 6 meters ang lalim para hindi na mangyari ulit yun. Tapos dinami natin yung mga sluice. Dati, 2 lang ito. Ngayon, 4 na.
Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan natin mas mapapabuti ang water diversion, irigasyon at iba pang gawain pang-agrikultura ng rehiyon. Makakatulong din ito sa pagbawas ng baha at sa pangkalahatang seguridad ng mga tahanan at kabuhayan dito sa Zamboanga del Sur. Ngayon, pag-asa na kami sa dam kasi maganda nang binagawa sa amin. Yung magsasaka, inabutan nila ng mayroong mga solar pump. Yung dam namin, maayos na. Ibig sabihin, magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig. Hindi lamang mapaparami ang inyong mga ani, mapapanatag din kayo na matutugunan ninyo ang araw-araw ninyong pangangailangan. Pasasalamat namin, lagpas ng langit. Kasi nabigyan niya kami ng mabuting serbisyo sa irigasyon. Oy, ayos yun ha. Irigasyon ay napakalaking bagay po yan para sa mga magsasaka. Dahil kung hindi po sapat yung supply ng tubig, mababa po yung kanilang production, mababa po yung ani, at maapektuhan po yung ating rice productivity. So malaking bagay po yan na na-rehabilitate po itong dam na ito dyan po sa Zamboanga. Kung di ako nagkakamali, ilang libong magsasaka ang makikinabang dyan, no? Mm-hmm. Tama ba? 5,000 to 6,000? Kung Parang di ako ganyan, nagkakamali, no? Ang makikinabang sa irrigation na ipoprovide niyang Mahayag Dam na yan, no? Napakalaking bagay talaga kasi sa buong Pilipinas, no? Talagang ini-improve ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang mga dams, no? Na nagpo-provide ng irrigation. Kasi nga, gusto nang mabigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lahat na pwede niya maibigay. Hindi lang yung abono, hindi lang yung binhi, Machineries. no? Hindi lang machineries, hindi lang yung yung ang tawag doon, yung nagpa-process ng mga palay, yung pinuntahan natin, rice processing system, no? At pati itong irrigation, libre na nga, no? Kaya ang daming natutuwang magsasaka, no? Ang talagang nagiging problema na lang talaga nila ngayon, yung prices ng kanilang ani, no? Pero dahil sa ilang tinutugunan na rin ang problema na yan, no? For the past months, wala akong masyadong naririnig tungkol sa problema sa may mga presyo ng nakausap tayong may mga palay. nakausap tayong magsasaka. Yes, mababa yung presyo ng palay pero nababalanse kasi maraming binibigay ang gobyerno. Kaya nga. Diba? May mga binhina. So kumbaga less din yung kanilang production cost. Nababalanse din naman. Okay, ibig sabihin, para lang ipaliwanag natin, ang bottom line, tataas pa rin ang iyong kita. Bakit? Kung hindi mo man mapataas itong revenue mo, hindi naman tumaas ng ganon, pero mapamababa mo naman ang iyong cost, no? Ang mangyayari, mas lalaki rin yung iyong Profit mo. profit margin mo or yung profit mo kumpara sa mga nakaraan. Correct. Dahil ang dami ng sinasubsidize na expenses ng ating gobyerno. Panalo pa rin ng mga magsasaka. Bahagi rin po ng programa ang turnover ng solar-powered pump irrigation project so yung SPIPs sa buong Zamboanga Peninsula o Region 9. Ang Mahayag Dam ay ang pangunahing diversion structure ng Salug River Irrigation System. Pinakamalaking irrigation system po yan sa rehiyon na proyekto pa ni dating Pangulong Marcos Sr. Wow. Oh, so napakatagal na rin pala yan, ano? Yung Magat Dam, di ba? Ang Gat Dam. Ayan nga, sabi ko, mahigit 3,100 ang magsasaka at kanilang pamilyang direkta makikinabang sa mas maayos na daloy ng tubig at patubig sa mga palayan. Yan, dahil sa pagkukumpuni, sa paggawa ng Mahayag Dam na yan. No? At ang maganda pa dito, dahil solar powered yan, doon kasi gagastos pa ng diesel yung mga magsasaka, yung mga irrigators association. Gastos pa sila ng diesel para i-pump yun eh. Para madala sa kanila mga sakahan. Correct. Ngayon, yung kuryente na na-generate nila sa solar power, yun na ang ginagamit para mag-pump ng tubig. So, less na naman yun sa production cost ng mga magsasaka. Tapos provided pa ng gobyerno yung solar. Provided yan. Solar system. Pero may qualification yan. Dapat ganitong kalapad na sakahan. Yung pwede makapag-avail ng ganyang, Okay. ganyang solar power. Kaya nga tama rin siya, sabi natin ng mga nakaraan, no? Dapat mag-membro ka pati ng cooperative, no? Irrigators Association. Irrigators Association para lahat ng mga benepisyo na binibigay sa kooperatiba bilang member, makuha mo din. Kasi kino-consolidate yan eh. Oo, Kung oo. halimbawa, ikaw, may isang hektarya ka lang, hindi ka magka-qualify para makapag-avail ng solar power irrigation system, no? Kapag consolidated kayo, pwede kayo makapag-apply. Katulad ng RPS, yung Rice Processing System. Katulad ng mga makinarya na binibigay sa mga cooperative, no? Para ma-avail mo 'yon, magamit mo rin yung mga makinarya na ito, dapat mag-membro ka sa kooperatiba. Kasi parang ang hirap naman nang nagsosolo ka. At saka yung mga machineries, ibinibigay yan sa mga kooperatiba. Kaya nga. Tapos, yun nga punto ang nun. maganda pa dyan, mas pinaparentahan din nila yan eh. Kasi kailangan mo rin sa maintenance yan eh. Oo, totoo. Pero mas mura na. Kumpara noon, hihirap ka sa private sector, mas mahal yun. Halimbawa, Oo. 1,200, di ba? Oo. Per 4 hours lang yan. Pero ngayon, dahil galing sa gobyerno na, minimal na, 700, 800, mahihiram na nila yun. Ang kagandahan nito, kapag may mga makinarya ka ng ganito,
marireduce mo yung labor cost mo. Isa pa yan. No, malaking Isa pa. bagay yung marireduce mo yung labor cost. Kunwari, yung pag-ani mo, imbis na maabot ka ng 4 na araw para anihin yung iyong mga palay na gumagamit ka ng ilang tao na binabayaran mo araw-araw o pinapapakyaw mo, no? Gagawin mo na lang yan, posibleng 1 day na lang o kalahating araw na Oo. lang dahil may makinarya ka na magagamit galing sa kooperatiba o sa pinrubay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung losses din, kasi kung may rice processing center na, bumababa rin yung losses. As compared kung ibibilad mo pa siya sa kalsada, Tama. maraming nawawala. Yun ang isa sa pinakamalaking maganda epekto nitong RPS or Rice Ah. Processing System na kung di ako nagkakamali, 152 na ang nagawa ng kasalukuyang administrasyon at may plano pang gumawa ng 300 more for the next 2 years. No? Wow, ang dami Oh, pa. napakadami, no? Napakaganda talaga ng RPS na yun. Kasi diyan sa RPS na yun, Rice Processing System, na na napaghihiwalay na yung durog, yung magandang yung buo-buo na butil, yung semi-durog, no? Mm. Kaya pag kuwan mo ng bigas mula sa palay na iyong inani, no? Alam mo na kung anong presyohan ng bawat sako na makukuha mo dahil alam mo na kung buo yun o ba semi-durog or durog. No? Ah. Dahil iba-iba ang presyo yan, definitely. So sana yung mga nakikinabang po sa rice processing centers, dito sa mga irrigation, sa mga patubig, alagaan po ninyo yan. Kasi kapag nasisira yan, alam naman natin na yung iba, kayo na mismo naglilinis ng mga kanal, no, ng mga irrigation systems, para din naman po sa inyo yan. Kaya alagaan na po natin yan. Na-reconstruct po ang dam matapos masira po ng matinding pagbaha na nakaapekto po sa bayan ng Mahayag, sa Mulabe, sa Ramon Magsaysay at sa Suminot. At tulad ng nasabi ni Sir Yayab kanina, mahigit 3,100 po na magsasaka ang kanilang pamilya ang direktang makikinabang sa maayos na daloy ng tubig at patubig po sa mga palayan. Sige, basa muna tayo ng comment bago tayo mag-proceed sa ating Next last topic, no? Kay Engel Balagtas, ayan, Saskatchewan, Canada. Ang dami natin taga-Canada, ha? Shoutout po sa inyo. Ito kay Digap Jocelyn, Sir Yayam Dizon, Sir Kakopi, nawa po magkaroon din ng pamahalaan para sa mga tobacco farmers na sila ang bibili ng mga tabako. Tulungan nyo rin po, sir, na maipaabot kay PBBM. O, isa din yan, no? Isang Isa problema din yan, no? no? Tobacco sa ano, no? Teresita Sarmiento, ka-coffee, maglaga ka ng luya. Ayan, sibuyas, bawang, yan ang timo. Thank you. Sir Yayam din, kailangan maglaga rin ng salabat, no? Oo nga, oo nga. Shoutout kay Manang, Conversion Salongkong, no? Kaibigan natin, no? Na isang talagang masugid na Marcos loyalist, no? Ito si Epifania Espiritu, take care sa ubo mo, ka-coffee. Inumin mo na ng gamot. Kahapon, nag-Malaysia kami sa lakas ng ulan. Inubo din ako sa mga dami ng magandang proyekto ni BBM para sa bansa at mamayang Pilipino ang makikinabang. Nagagawa pa ni BP Sara Duterte na sirain ng busy working PBBM. Kaya nga, yun ang hindi mo maintindihan kay Sara Duterte. Napakasipag na ng presidente. Ayaw pa rin tantanan. Ayaw na lang tumulong, di ba? Sa pagpapaganda ng Pilipinas. Oo. Ito si Renz Adrian's Political Vlogs, no to Sara. Yun lang kanyang message. Correct. O siya, sige, last topic na to. Inulansad po ni Pangulong Bongbong Marcos itong phase 2 ng Chinatown Revitalization Project dyan po sa Binondo. Nakarating ba kayo ng Binondo itong Chinese New Year? Napakaganda na po, no? Layon po nito na palakasin po ang heritage, cultural tourism at lokal na negosyo. Itinutuloy po ng proyekto matapos ang matagumpay na phase 1 na nag-rehabilitate sa nagliwanag sa iconic na Jones Bridge. Yan yung nasa parte ito ng Pasig River Bigyan Buhay Muli. Yung Jones Bridge dyan. Hindi kompleto yung biyahe mo dyan sa Pasig River Esplanade kung hindi mo makikita yung Jones. Na maganda na. Talaga maganda magpunta dyan kapag sa gabi dahil makikita mo yung lights display. No? Napakaganda. Kahapon ba o anong araw ba? Nang Lunes, may dumating akong kaibigan galing US. So, tinur ko siya. Una, dinala ko siya sa Malacanang, di ba? At sa Pasig River Esplanade, tuwan-tuwa siya. Talaga. Kasi napakaganda. At nang nalaman niya, walang ginastos ang gobyerno dyan, tuwan-tuwa siya. Oo. Di ba? Ulitin ko, 18 billion na pondo para sa Pasig River Rehabilitation. Walang gastos ang gobyerno dahil galing sa lahat sa private sector. Ganyan kagaling si First Lady Liza Araneta Marcos, no, sa kanyang mga ginagawa. Ang maganda pa dyan sa Pasig River Esplanade, no, yung mga stalls, malalaki na. Mas matitibay Nakita na. mo, no? Nakita mo na, parang more permanent na yung kanilang mga stalls. Hindi na yung mga tent, no? So, nagmukha na talaga sila magandang tindahan. No? Mas decente, no? Nag-interview ako doon ng mga nagtitinda. Ang system pala dyan, nag-ano sila,
nire-reassign sila. Kapag yung paninda mo pagkain, mas priority kayo. Doon kayo sa bandang unahan. Pero kapag ang paninda mo mga accessories, nilalagay ka doon sa bandang dulo. Oo. May kita pa rin naman daw, pero bumababa yung kita nila. Kapag nandun ka sa bandang dulo, yung entrance papuntang Fort Bonifacio. Pero napakaraming tao pa rin. Napakaraming tao, kakopi. Minsan kahit weekday, no? Kahit hindi weekend, ang dami pa rin Oo. tao. Sobra. Kitang-kita talaga sila. Malaki po yan kasi marami nagkakaroon ng trabaho. At yung mga buskers, yung mga kumakanta, Mm-mm. marami silang spots eh. Mhm. Maglalatag lang sila ng speaker, tapos may mga gitara sila, Aha. tapos tutugtog sila. Yun yung nagpapaganda sa vibrance, sa mood, Sa ng ambience. Pasig River, sa ambience. Talaga, Oh, may mga buskers ang tawag natin buskers dyan ang tawag doon. So, Ah. pumipesto sila sa strategically sa whole stretch ng Pero ng mga tindahan. hiwa-hiwalay sila. Hiwa-hiwalay. Tapos Hindi yan, naman nakakaguluhan o hindi, kasi sa medyo sounds. malayo eh. Ah, Medyo malayo rin, okay, hindi mo okay. maririnig. Yan tutugtog sila doon. Nagkakabuhay. So, ibig sabihin talaga maraming kabuhayan na na-provide itong Pasig River Pasig Esplanade River, na correct. proyekto ni First Lady, ano? At yung itong project nga, itong sa Chinatown, no, yung pagpapaganda pa po ng Binondo, malaking bagay din yan eh, kasi again, reflection din naman to ng turismo ng Maynila, di ba? At ang alam ko dito, ang gumagastos diyan yung mga negosyanteng Chinese. Sila yung gumagastos diyan sa Wow. pagpapaganda nitong Chinatown revitalization program na ito. Ang phase 2 po ay naglalayong gawing vibrant cultural economic hub ang Binondo habang pinapangalagaan po ng matagal ng ugnayan ng Pilipinas sa China sa kalakalan at kultura. Sana ganito na lang lagi, no? Huwag na natin pag-usapan yung issue sa West Philippine Sea. Kung hindi kami ng China yan, dito na lang tayo sa pagpapatibay ng ugnayan ng China at ng Pilipinas sa pamamagitan po ng trade at ng kultura. By the way, kakopi, meron akong babanggitin side info lang, no? Dito nag-announce yung ambassador ng China sa Pilipinas, no? Nakalimutan ko lang yung kanyang pangalan. Nag-announce na magkakaroon ng direct flights from Fujian to Cebu. Oh, Twice yan. weekly, Ayan. no? Twice weekly kasi gusto daw nila makapag-contribute sa tourism industry dito sa Pilipinas, kaya i-encourage uli nila ang kanilang mga Chinese nationals na magturista dito sa Pilipinas with 2 flights from Fujian to Cebu, direct flights to tapos yung kanilang flights from Fujian to Manila, dadagdagan din daw nila. Oo. Initial pa lang yun, no? Dahil kapag nakita nila na mas kailangan pandagdagan ng flights, magdadagdag pa daw Kasi sila. sa Manila, nag-Fujian din ako eh. Sa Manila lang. Oo. Maganda yan kung magkakaroon sa sa Cebu. Dapat ganito na lang ginagawa ng China, tulungan na lang correct. Pilipinas no? Oo. Magtulungan na lang, ano? Wag nang pag-usapan yung West Philippine Sea. Wag nang kamkamin kasi malinaw naman na sa amin yan eh. Sa Pilipinas yan eh. Dito na lang tayo pag-usapan yung kultura at turismo. Oo, magtulungan na lang kung paano parehong uunlad ang ating mga ekonomiya, no? Mas ma-appreciate pa ng mga Pilipino yan, di ba? Correct. Ayan, Oo. may video tayo. Lex, no? May video tayo patungkol po sa pagpunta ng ating presidente dyan sa Binondo. Panoorin po natin. Panoorin niyo po to. Napakaganda rin to. Today, I'm excited to join you all in this historic district of Binondo for the second phase of the Chinatown Revitalization Project. I believe that the effects of this initiative must remain accessible to all. Heritage must be something we can all learn from and enjoy, regardless of where we come from or who we are. This project was made possible through the cooperation between the government, the private sector, and the Filipino-Chinese community. The outcomes remind us how much we can achieve if we work together to preserve our heritage. As we breathe new life into this place, which becomes a better foundation for a better, more united, bagong Pilipinas. Pati ng presidente, hindi naman siya nang-aaway eh. Hindi niya inaaway yung China. Ang inuulit-ulit niya ng linya eh, pagiging united eh, pagkakaisa eh, para mapaganda yung kultura, para mapaganda yung kalakalan. So, pero kung babalansehin mo rin naman, malinaw din naman yung foreign policy ng presidente. Not a single inch of our territory ang isusurrender. Oo. So, magaling talaga ang presidente, no? Kaya niyang pagsabayin yan eh, nang Correct, hindi sinusurrender yung territory. Kung isipin mo hindi pwedeng pagsabay, no, napagsasabay niya. Na. No, nagiging firm siya sa decision na not an inch of our country's territory ang ipamimigay o pwedeng ibigay ng ating estado, no? At the same time, pinaglalaban niya na pwede naman pag-usapan itong Correct. issue na to nang hindi dumadaan sa hindi pareho nating kagustuhan. Sa diplomatikong paraan. Correct. At ang maganda rin naman, parang tumigil na ngayon yung palitan ng masasakit na salita, no? So far wala pang mga insidente sa West Philippine Sea ng pangharas
no? January ata meron, pero so far ngayong February mukhang wala pa. Oo, sana wag nang masundan 'yan. At yung mga nakasakit, yung iba medyo kalmado na. Hindi na nagbibigay ng mga statement kasi isa din yan sa nakakasira sa maayos na ugnayan Oo. na relasyon. Pero syempre, ang iginigiit din, halimbawa sa case ng Coast Guard, tatanggol lang din naman ang teritoryo natin. Oo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na mali siya sa kanyang statement. At sana wala nang mga China tours na kumakampi sa Oo, correct. China. Dahil dyan tayo nasisira. Mas lalo tayong nagkakaproblema kapag tayo'y watak-watak pagdating sa usapin sa West Philippine Sea o China. No? Dapat naman pairali natin yung ating pagiging patriotic, yung pagmamahal natin sa ating bansa, sa ating mga kapwa Pilipino bago tayo kumampi sa ibang lahi. Kasi hindi naman dapat question yan di ba? Hindi dapat question yan. Malinaw na malinaw yan. Nasa Pilipinas kayo, pagtanggol mo yung Pilipinas. So naniniwala ka na hindi na dapat magdebate si Ganon sa kasi Hindi na. Justice Kasi wala naman Antonio dapat Carpio. pagdebatihan Kasi Oo. malinaw naman Kaya nga yung naghamon ng si Ganon, naghamon ng debate, di ba? Kinol siya ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ngayon naman Oo. iba naman ang sinasabi, no? Guilty na daw siya for ano. At kakasuhan niya, di ba? Hindi na daw niya kakasuhan. Ng treason, hindi na. Dahil para sa kanya daw guilty na ng treason si Justice Kaya Carpio. naging hukom na siya. Naging hukom na siya. Senador na hukom pa, no? Hukom pa. So, hindi palagay ko, no, yung mga nga pala, no, pagdating ng 2028 national elections, dapat talaga maging campaign issue itong China and West Philippine Sea. Correct. No? At gaya nga sabi ko sa post ko, pati yung mental health ng mga national leaders, no. Pag-usapan na rin. Pag-usapan, dapat kasama. Ito bang mga national leaders ay may tamang pag-iisip talaga, no? Dahil kung susuriin mo ang kanilang mga kinikilos at kanilang mga sinasabi, katulad yung nag-announce kanila ng kanyang presidential candidacy, no? Talagang malaking question mark kung may tamang Pag-iisip ba siya? pag-iisip ba ito, no? Hindi lang ako ang may ganung pananaw, no? In fact, sinimulan na ni Mr. Ramon Tulfo, no? Na ano ba sinabi niya kanina sa kanyang post? Tingnan niyo, may lokal-lokang nag-announce ng kanyang kandidatura. At sabi pa ni Ramon Tulfo, tingnan nyo, walang sense yung sinasabi. Correct. So, totoo naman. Kinabisado na, hindi nga kinabisado di ba? Binasa na lang, wala pang sense. Sana pag ganyan? Para may conviction sana. Binasa na lang, hindi pa maganda delivery. Yun ang problema talaga. Tapos gusto pa natin maging presidente. Oo. Di ba? Oo. Anyway, sige, basa po tayo ng iba pang comment. Sabi ni Digap, Jocelyn, masyadong bully kasi ang China. Sir, sa totoo lang, kawawa yung mga wina-water cannon na mga mangingisda natin. Correct. Ito si Apple Lakay Hernando, sabi niya, for me, not war, nor anger. For me, diplomatic, professional dialogue, and I'm pro-Philippines. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Marami pong salamat. And then si Conversion Talongkong, si Manang, dapat nga yan itapon sa China yung mga China tour na yan at huwag nang pauwiin dito sa Pilipinas. Ba, malupit. Galit si Manang, Si Conversion. Balonso Richard, no? Yes, need po maalis ng mga China tours. Paninira at anay silang lahat sa PBBM government. Hanggat may China doors, di po matatahimik ang gobyerno. Shoutout kay Madam Ellie, nanonood. Hello, Madam Ellie. Kamusta ka na dyan? Hi, madam. Shoutout po sa inyo. Ito kay Balonso Richard. Nabasa mo na ba ito? Hindi, no? Tapos na. Si Digap Jocelyn, tama po sir, bayan muna bago ibang bansa. Ito si Rice Nasagnilak, ang hirap i-pronounce ng pangalan niya. Hello, tuloy-tuloy lang po ang podcast. Go PBBM. Saan po si Sir Palerista? Hindi kumpleto ang team, hehe. Watching from Hong Kong. Wala si Palera nasa meron ibang pong bansa. official function sa ibang bansa. May official event. Pag-usapan natin sir, may oras pa tayo 5 minutes no. Yung rating ni Sara kasi may mga kaibigan siya, yun ang pinanghahawakan Kasi sunod-sunod na mataas daw po yung rating. Alin yung negative, yung positive 28. Positive 28 siya, si Presidente. Yan yung, negative. Yan yung kinuha mo yung difference between yung satisfied and dissatisfied. Kaya naging positive 28 at sinasabi nila mababa si Manong President Bongbong Marcos na negative 3 o negative 5 ba, no? Hindi ako naniniwala sa ganyang survey. Unang-una yung pagdi-differentiate ng satisfied sa unsatisfied. Wala namang ganyan pagdating ng eleksyon. No, wala man tinatawag na negative votes hindi ka naman magkakaroon ng negative na votes sa pagdating ng eleksyon. At ang Pangulong Bongbong Marcos, no, ito palagay ko
mahirap mahirap i-debunk o i-kontrahin na kung di ako nagkakamali, ang Pangulo at least 35% to 40% no ay voter support base ng ating Pabor sa Pangulo. kanya. No? At malaking factor pa rin yan pagdating ng 2028 national election. Marami pa rin Marcos loyalists and supporters. Imposible Correct. na hindi maging factor ang base supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga susuyuin pa rin talaga si Marcos pagdating ng eleksyon. Oo. No? Ang nakikita ko ka-coffee na dapat desisyonan ng ating mga kababayan or ng taong bayan pagdating ng 2028 national elections. Ito bang humaharap sa ating mga kandidato? Lalong-lalo na itong maagang nagpipresenta bilang Pangulo ng ating bansa. Ito ba ang Pangulo na gusto ng Tao maging bayan. halimbawa ng ating mga magulang no para sa kanilang mga anak? Mm. Maganda bang halimbawa itong mga Duterte bilang Pangulo? No, dapat isipin din itong mga magulang, no, o yung mga nakatatanda, kung ito ba ang klaseng liderato, ito bang klaseng leader na dapat sinusunod ng ating taong bayan o dapat modelo ng ating taong bayan. At siya ba yung kailangan ng Pilipinas? At siya ba yung kailangan ng Pilipinas? Unang-una, isa pa palang tanong na dapat din, is she fit to be president? Oo. Kasi sa qualifications ni Sara, parang ang hirap ipaglaban eh. Oo, Diba? totoo. Hindi, magsalita lang ng maayos eh. Yung basic lang eh. Wala eh. Kulang. Saka wag nating kakalimutan yung kumuha na ako ng papatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez. Yung tas mura na mura, no? Huwag natin kalimutan yung video na yon. Dahil yung video na yon magpapatunay na tama si Ramon Tulfo. May ganun ang ating Vice President, no? Kasi kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo Hindi mo gagawin yun, hindi mo sasabihin yun. At ang masaklap pa, presidente na yan, tsaka first lady. Paano kung ordinaryong tao pa? Correct. Diba? Kaya yung Correct. sheriff basta na lang sinapak yung sheriff Oo. Gagawin niya, kaya niyang gawin niya sa ordinaryong tao. Kaya sigurado kapag nakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, babalik na naman ang impunity dito sa Pilipinas. Yung impunity po na wala nang tinitingnan o nire-respetong mga batas. Basta gusto nilang labagin, no? Basta gusto nilang gawin, kahit may batas pa na against dyan sa gagawin nila, gagawin pa rin nila. Katulad ng nangyari sa EJK, katulad ng nangyari sa Pogo, katulad ng nangyari, no? Babalikan ko yung flood control scam na yan. Hindi mangyayari yan kung sinusurrender or ina-accept ng LGUs ang mga proyekto na ginawa ng national government. No? Kaya nag-succeed, kaya nag-thrive yung flood control scam na yan, no, sa pagbubulsa ng pera ng taong bayan ay dahil hindi alam ng LGUs na meron palang proyekto sa kanilang mga lugar. Sa buwatan talaga, no? Kaya Sa naging buwatan. sabwatan na lang ng mga tao sa DPWH, sa mga district engineering office, ng congressman, ng senador. At hindi na alam sa LGUs na may proyekto pala. Okay. Sabi ni Mitch, maisog, no? May sayad na talaga yung lukaring na si Sara Mao. Correct? Si Frechol Lamian Ablog. Ewan ko ba sa mga tao, dami pa din talagang TENG at BOBO. O siya. Sige, ang bilis ng oras ha. 1 oras at kalahati na po ang lumipas. Wala po si Palerista ngayon pero next week, sasamahan niya na po tayo. Maraming salamat po sa mga sumama po sa 7th episode ng Season 2 ng Bagong Pilipinas. Pasalamatan din natin si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating page. Salamat PBBM. I-click nyo lang po yung like and follow. Oh, ang dami na nung followers sa Salamat PBB. 164,000 na. 164,000. Wala pa pong isang taon, nasa 1,000 lang po ang aming followers yan. Napakabilis pong dumami na naging 1,664,000. 1,000. Yeah. 164,000 tayo ngayon. At ang daming nanonood lagi sa atin. Correct. Paalam ka na, sir. Oh, mga kayaya, mga ka-BBM, no? Pagpatuloy niyo lang po ang aming inyong suporta sa ating show, Salamat PBM Podcast. Pagpatuloy niyo lang po ang suporta sa ating Pangulo. Pagpatuloy niyo pa lang niyo din po ang pag-share ng mga magandang balita tungkol sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Renate Marcos at ng kanyang administrasyon. At i-follow niyo lang po ang aming mga pages, 31 Million Movement, Mark Ian Everyday, Ka-Coffee, Palerista at Yayam Dizon. Maraming salamat po. Bye-bye. See you next week.